Serving the Philippines, radyo natin nationwide. Ikaw ba ay may maraming katanungan patungkol sa nagaganap ngayon sa ating mundo? Ano pa ang mga maaaring asahan patungkol sa ating panahon ngayon at sa hinaharap? Mga kailang paghandaan batay sa salita ni Yahweh upang makaiwas sa walang hanggang kapahamakan bagkus magkaroon ng tiyak na kaligtasan. Sa kanyang pagbabalik, dala ang gantimpala para sa bawat isa. Tiyakin ang iyong magiging kalagayan walang hanggan. Pakinggan ang programang nabugna para sa iyo, ang salita ni Yahweh. Huwag kaligtaan abangan at subaybayan. Programang tiyak na magdudulot sa inyo ng isang buhay na masagana sa presensya niya. Dahil dito, mga panalangin madaling tugunin dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Yahweh. Kasamang isa sa himpapawid ang malalaking kaganapan sa mundo, ang The 7 Great World End Time Events. Dito lamang po yan sa 103.9 radyo natin na Balbiliran. Ihahatid nina Roth Pagabasan Puentes, Nora Ibaho George at Enrique Hontelia. Shalom! Mula sa himpilang tagapaghatid ng mabuting balita, ang Yeshua the Messiah Fellowship Incorporation with SSG and Rizal ay muling i-upload sa inyo ngayon ang karugtong ng The 7 Great World Income Dance na ating ngayon bibigyan ng panahon upang talakayin at ang pagkakasunod-sunod nito. Yaring sa naibigay na ang bahagya dahil atin pong ngayong tatalakayin ay noon na atin pong binigyan ng daan ay ang unang siyo panahon na tinutukoy na ngayon sa ating panahon kung saan ang dulo nito ay rapture. Pagsamantala natin itong inihinto dahil ating bigyan daan ang pangalawa sa siyo. Saka lamang po natin, pag natapos natin ang 7 cells at saka 7 trumpets and 7 bowls, balikan po natin ang number 1. Kasi ngayon na po yun, sa ating panahon, ang mild tribulation, ang patuloy kong sinasabi sa inyo na ngayon, ang ating panahon ay ating mababasa sa aklat ng Lucas, chapter 21, Mark chapter 13, at Matthew 24. At ang ating ngayon, lagi po natin yung tatandaan na ang bawat pagbubukas ng mga silyo, na kung saan ang unang 7 silyo, kasunod yung peta, 7 peta at 7 mangkok, ang bawat paglabas ng bawat isa nito ay may nagaganap sa ating mundo, sa buong mundo actually. Kung kaya, mahalagang malaman din ito ng buong mundo dahil ito nga ay siniyak na magaganap ay sa Biblia at nagaganap na nga. Noon atin lamang ito pinatalakay, hindi pa nagaganap dahil ayon din sa Biblia, sinasabi naman na itong mga bagay nito ay magaganap. But hindi pa siya nagaganap, atin na po siyang iniisa-isa na atin pong ipahayag dito, na kung saan nga ang panahon natin sa ngayon ay ang transition to Great Tribulation na ngayon atin pong susundan muna pasamantala ang Great Tribulation, ang silyo o ang pangalawang silyo. Dahan-dahan na nating bubuksan kung kaya't kasabay ang paliwanag din upang ang sinuko maunawaan kung ano itong mga magaganap na iba't ibang kaguluhan buong mundo. Ang mga pangyayari katulad ko ng nasabi ko na nung dati, maraming beses kasi natin ang ating kapanahon ngayon
ay may mga magaganap na bigla na lang, pabago-bago. Walang permanente. Okay? Walang permanente sa ating panahon ngayon. Buong mundo ito. Parang lagi tayong hindi man natin inaabangan pero bigla na lang may magaganap. Ganun ang ating panahon ngayon because it is what we call as time of change. No? Parang patungo na, paglipat sa iba ng kapanahunan na kung saan ang Great Tribulation. Kung ang mundo ay magsasabi na sa one world government o bababago ang mga sistema ng buong mundo. Ito na yon, no? Ito palipat na, sinatawag na palipat na tayo sa ganun. Pero hindi pa tayo yung nag-start para dyan sa Great Tribulation, ang pangalawa sa the Seven Great War in Canada. At kaya dahil sa marami at malawak din ito ng mga kaganapan na atin lamang po itong babalikan nga dahil na ating talakayin ang verse 3 ng Revelation chapter 6 kung saan ang pangalawang silyo nga ang Great Tribulation nang alisin ng kordero. Kung ating babasahin ang ating mga Biblia sa Revelation chapter 6 verse 3 kada rito nakasilat nang alisin ng kordero. Ang kordero dito ang ating Mesias, ang mahal na Yeshua. Ang tinutukoy dito nang alisin ng mahal na Yeshua ang pangalawang silyo, narinig kong sinabi ng pangalawang buhay na nilang halika. Sa verse 4, isa namang kabayong pula. Isang kabayong pula ang lumitaw na ang nakasakay ay binigyan ng kapangyarihan. Magpasimula at yun na, magpasimula siya. Kapangyarihan na magpasimula siya ay ang verse 3 ng alisin ng kordero ng ating Mesias, nang alisin ng mahal na si Yeshua, ang pangalawang silyo, narinig kong sinabi ng pangalawang buhay na nilalang halika. Isa naman kabayong pula, no? Red, ang lumitaw. Yung una, white. Ngayon, sa pangalawang paglitaw naman, pagbukas ng pangalawang silyo ay red na kabayo, ang lumitaw, na ang nakasakay ay binigyan ng kapangyarihan magpasimula ng digmaan sa lupa upang magpatayan ang mga tao. Binigyan siya ng isang malaking taba. During the Great Tribulation ito, tandaan natin, hindi ito panahon na sa ating kapanahonan, kundi panahon ito sa Great Tribulation. Right after, will follow after rapture. Ito na mga nabanggit ko dito. Ito yung pangalawa kasing silyo na kung saan bubuksan sa Great Tribulation. Bubuksan sa pangalawang silyo ang Great Tribulation kung tawagin. Ang kulay pula, tandaan natin, ang kulay pula ay sumisimbolo ito ng dugo. No? Mababasa natin yan. Kung may mabiblia po kayo, basahin natin sa Leviticus chapter 14, verse 6. No? Leviticus chapter 14, verse 4, 6, and 249 to 52. No? O 49 to 52. At maging sa Hebrew, chapter 9, verse 19, at marami pang iba. Sumisimbolo nga siya na dugo, ang red. Sumisimbolo din, hindi lang sa dugo. Sumisimbolo din ito ng kulay ng dragon o Satan. Narito, ating basahin ang Revelation chapter 12, verse 3 na nasasabi na sumisimbolo nga ito kay Satan o dragon. So, ibig sabihin, ang mga panahon na ito, basahin natin, kasi ang mga panahon ng Great Tribulation is the season of Satan. Parang, it's his reign. It's his reign. Paghahari ni Satan. Okay? Ang Revelation chapter 12, verse 3a, ito, isa pang palatandaan. Ito ang ating mababasa sa Revelation chapter 12, verse 3a. Isa pang palatandaan ang lumitaw sa langit, isang pulang dragon. Ito yung ating mababasa. Bakit ang red ay sumisimbolo din kay Satan o sa dragon? Na napakalaki ang lumitaw sa langit ay isang pulang dragon na napakalaki. Sa digmaan na tinutukoy din sa verse 3,
ng Revelation chapter 6, tinutukoy ang tabak sa verse 4. Hindi lamang yung kay Satan, no? Tumutukoy siya sa red, kundi tumutukoy ito sa verses, tumutukoy din doon ang tabak. Mayroon kasi binigyan ng diin ang tabak sa verse 5, 3, 4, at yung tabak, no? Sa verse 4, kung saan ang tabak ay sinisimbolo ng ideya ng sacrifice at patayan. Yan ang sinasabi kanina na ating nabasa. Sa mga panahon din ng pagkatapos ng rapture, ito na tuloy-tuloy ito, pagkatapos ng rapture, bago man ang rapture ay may magaganap ng mga pag-aalyansa para sa napipintong giyera. So, at that time nga, before pa nga ang rapture mangyari, ay mayroon na itong magaganap, no, na giyera. After some time, mayroon pa kasi itong pananagana at saka kapayapaan. May revival pa ito bago mag-rapture. At pero ang revival na sinasabi, yun na yung panghuli sa kanya. Kasi sa ating panahon ngayon, kung ating titingnan, ang rapture, kung kailan siya darating. Ang rapture ay darating ay kung ngayon, araw tayo, ngayon, kung oras natin. Pero ang panahon na ating inaantay para mangyari ang rapture is gabi. Gabi na siya. Pero hindi natin alam ang oras. Pero nasa gabi na siya sa ating pag-iintay sa rapture. Pagkatapos ng rapture ay ibubungad ang malaking kaguluhan. Malaking kaguluhan ng mga taong maiiwan. Kaguluhan nito na tila baga hindi malaman ang kanilang gagawin. No? Makukonfuse sila. Malawak na confusion. Buong mundo ito. Makukonfuse sila. Lalo na yung mga hindi alam kung ano nangyayari sa rapture. Kasi bigla-bigla na lang nawala na yung katabi mo. Bigla-bigla na lang nawala yung... mamaya babasahin natin kung ano magaganap during rapture na. Malaking confusion nga. Kaya sa mga mangyayari, chaos ito, grabe, chaos. Takbuhan doon, takbuhan dito. Ganitong kagulo, buong mundo ito Hindi lang isang bansa ito. Mangyayari sa Great Tribulation. Buong mundo. Bawat bansa, ito ang mangyayari. Malawak ang kalituhan. Kaya, confusion, malawak ang kalituhan sa mga tao. Buong mundo nga. Sanhin ang hindi nga alam nila. Karamihan, ano nangyari. Yung pala, kaya nga ito, mahalaga na ating pong talakayin. Dahil kung dumating man ito, no? Dumating man ito at manatili pa tayong buhay that time, no? Kung hindi man na tuwa sa rapture, hindi na dahil sa rapture, at least, kung mangyari ito sa panahon na yon, pag nangyari na ito, alam na. Ito na nga yung sinasabi ng Biblia, no? Marami ang mga aksidente na mangyayari, magaganap sa lansangan, no? Sa lansangan. Maraming na aksidente sa mga sasabyang paghitaw din, sa mga kalupaan at nga sa karagatan. No? Maraming mga, puro ito, chaos talaga, grabe ito, gulong-gulo ito during rapture time. Resulta ng rapture na. Malaki at malawak na kalituhan kaya para din sa mga maliwan ng mga tao, buong bawat bansa, bawat lugar ng bawat bansa, buong mundo. Sa panahon din ito, magkaganap ang pagdigma, pagdigma ng mga mananampalataya. Dahil yung dinescribe na doon ang sabak, na kanina na ating nabanggit. Pati dito mga mananampalataya, chaos ito sa mga naiiwan. Di bali na yung nadagit sa rapture, kaya wala yun. Automatically, dadalhin nyo ng mahal na siya sa heaven. Yun. Magkakaroon kasi doon ng isang sigil pagkatapos nitong rapture. Samantala, sa mundo ay nagkakagulo, nagkakalituhan na. Samantala sa heaven, kung madagit siya sa rapture, ay mayroong welcome doon. Pag-welcome sa magaganap sa rapture.
At ang mga mananampalataya, kasi bakit kabuuhan din sa lahat. Kasi may ipapatupad na mga sistema na buong mundo na. Pag one world government, one world currency, one world president, one world religion. No? Ngayon, kaya ang mga nakakaalam ng Biblia, ang magiging oposisyon sa bagong sistema. Hindi sila sasang-ayon kasi alam nila kung ano ang nangyayari. Kung halimbawa maiwan ka, alam mo ang Bible, magiging opposition ka doon sa panahon na yun dahil hindi ka aanin sa mga makabagong sistema na pairalin sa bawat bansa, sa bawat lugar at sa buong mundo. Kaya yun, ang tinatalakay natin, may malawakang kapighatian kung tatawagin ito. Tinawag na kaya ito ng Great Tribulation o malaking kapighatian buong mundo sa lahat ng ayaw mag-submit o hindi ka magsasubmit sa makabagong patakaran o sumunod sa mga bagong sistema na pairalin ng mangunguna sa buong mundo na ito. One world government. Kungkit mariin na ipinagpauna na ng ating mahal na Mesias sa mga may iwan ng rapture at sa mga hindi iniwala sa kanyang mga propesya ito ay inaabay na pumunta sa bundok. Narito ang ating babasahin, ang Matthew 24, verse 15 up to 20. May Biblia po kayo, basahin natin sabay-sabay ang Matthew 24, verses 15 up to 20. Ang kung saan, 28? Yeah. Matthew 24, verse 15 up to 20. Kung saan, okay? 16, 20, 21, and then 26. Matthew 24, verses 15 up to 26. Kung saan, ito lang ang nag-iisang lugar na ibinigay ng mga Yeshua ang bundok upang mapangalagaan niya. Kahit pa nagkaroon ng kaguluhan sa kalupaan. Pero kung ikaw ay nandun sa bundok, ay mayroon din siyang provision doon. Pangalagaan kasi wala naman katiyakan ng pagkain. Kaya gutom din talaga ito siya sa mga mananampalataya. Gutom dahil hindi naman sila hindi na sila makikisa sa sistema na ipapairal ng kanilang lugar. So, magiging tagutom talaga din dito sa mga mananampalataya. Pero ang gagawin dito ng Yeshua sa panalangin ng mga kanyang mga naiwan ng mga kanyang mga anak niya at mga mananampalataya niya ay magtakalog siya. Magpo-provide siya. Magsasagot siya ng mga answer ng prayer, mayroong mga angel, maghatid ng pagkain. Ganon ang mangyayari doon. Kaya, escape. Kasi bakit bundok? Kasi hindi na yan mararating ng episodes. Wala ng signal, maaari. Kung maaari na sa mga virgin forest, yun ang mangyayari. And then, ganun din ang sinabi sa Matthew 24, verse 15. Nasa verse 15, makikita nga ninyo, ang kasuklam-suklam na paninira na sinabi ni Daniel, ang propeta na nakatayo sa banal, propeta na nakatayo sa banal na dako. Siya na bumata. Yan. Unawain natin. Kaya, kapag nangyari ang mga bagay ito, sila na nakajubiya ay tatakas sa mga bundok. No? Ito lang. Sinasabi niya kung saan at ano ang gagawin sa mga bundok. Kaya ako nga minsan nag-iisip ako, siguro during my time, kung siguro maghanap ako ng place na medyo malayo sa bundok. Kasi kung nandiyan ka, manatili sa lugar. Kasi nga pagbago na nga magtatatak na sila. Mag-isilyo na sila. Kung hindi ka magpapaani, papatayin ka, kasi kalaban ka. Ganun, uubusin nila lahat ang hindi magpapatatak. Kaya, to make a safe, kung may iwan, paakit na lang sa bundok kasi yung kahit yung drone, hindi na yan mararating doon. Kasi kahit
yung usok, hindi ka pwede magpa-usok kasi matutuntun ka rin kung may usok. Kung hindi man drone, may mga helicopter sila. So, hahanapin talaga ang hindi magpapatata. Kasi kalaban nila yun. During nila na kalaban, hindi sumasang-ayon sa pagagawang sistema. Siya na nasa bubungan sa verse 12. Ang ganda ng apisa ng tatalakay, no? Not verse 12, verse 17 ng inyong Matthew 24, no? Chapter 24 ng Matthew, verse 17. Siya, na nasa bubungan, ay huwag nang bababa upang kumuha ng anuman sa kanyang bahay. No? So, ibig sabihin ito, kung ikaw ay gumagawa, halimbawa, ikaw construct, ano ba tawag yan? Ikaw yung gumagawa ng building, o kaya ginagawa ng hindi pwede ito na hindi ka na bababa ka tapos kukuha ka ng kahit anong gusto mong dalhin pabundok. Hindi pwede. Tumakbo ka na lang. Yun ang sabi dito sa verse. Wala ka nang dapat kukunin. Dahil ano ito, chaos ito at magpapa-implement na ng lahat ng one world system na. Sa verse 18, siya na nasa bukid ay huwag nang babalik upang kumuha ng kanyang mga damit. So kung ikaw daw, sabi sa verse 18, nandun ka sa bundok, huwag ka nang bumaba. Kasi kapunta na doon dapat. Yan, isang place lang kasi ang binigay. Isang lugar lang ang binigay. Para ang lahat ay masay sa bundok lang at hindi patanggap sa makabawang sistema. During the Great Tribulation, hindi sa ating panahon ito nangyayari. So during the pangalawang silyo after rapture, nangyayari ito. Sa verse 19, ngunit sa Aba ng mga nagdadalang tao at sa mga nagpapasuso sa mga araw na iyon, sa mga nagdadalang tao, parang sinasabi na mahirap tayo sa mga nagdadalang tao o sa mga may maliliit na baby. Mahirap dahil sabi. Ang mga panahon na ito. Kasi dala-dala mo ang mga anak mo. So kung magpapatatak ka, edi may iwan ka sa bayan. May nabasa nga akong blogger na tinalakay niya, 4 ang tinalakay niya doon during rapture kung may iwan. Sinabi niya na 4 ang nabanggit niya pero ang hindi niya nabanggit doon, parang nagkulang pangunawa sa kanyang sinasabi sa Bible. Ang hindi niya nabanggit ang bundok. Isa lang, ang lugar talaga na maibigay ang mga na Yeshua kung saan safe ka na hindi ka mapapasaknan. Kasi bakit ba dangerous ang tatak? Very dangerous ang tatak dahil kung matutakan ka naman during the Great Tribulation, hindi ka na pwede, hindi ka na maliligtas. Dire-diretso ka sa ano. Ganun ang danger. Ibig sabihin, masisilyuhan ka para sa Diyos. Okay? Hindi para sa Kanya. Yun ang, kaya pinapatakbo, pinapaalis sa mga kabayanan, pinapapunta sa kabundukan doon. Hindi ka rin pwede magsain doon, dahil masistrish ka rin. Kung may mga helicopter na umikot-ikot, isipitan may may tao. So, ang ipapadala nilang pwersa ay yung mga human forces na. Hindi. Kaya, hindi rin pwede ang robot. Kasi kung robot o kaya drone, walang signal. Karamihan sa mga bundok ng signal. Kaya, yun ang safe na lugar. Kaya, sa verse 20 naman, sabi doon, manalangin sa mga yung tinukoy, balikan natin yung nagdadalang tao o yung mga nagpapasuso, no? Yung mga nagdadalang tao at nagpapasuso. So, ibig sabihin nito, may mga maliliit. Diba? Iiyak naman yan pag nagutom. Diba? So, saan mo sila pakakainin? Baka kainin sila ng dahon. Diba? Yung maliliit, hindi naman pwede yung pakainin ng dahon. Kaya kung anong makikita sa kabundukan. Diba? Ang prayer. Kaya nga, ngayon pa lang, dapat tayo makipagrelasyon sa mga issue kasi during the time, kapag tayo manalangin, tayo ay may relationship sa Kanya, sa ating Savior. Pag tumawag tayo sa Kanya, hindi tayo
padadalahan niya ng mga anghel na maghatid din ng mga pagkain. Katulad ng here sa English na ang mga Israelita tumawid sa deserto, walang pagkain at yun doon. So pinadalan sila ng mga mana, galing sa heaven. Kaya yun, nakakain sila. O nag-ihaw sila. Yun, mabuti pa yun. Yung panahon nakakaihaw. Ito pag umakit ka sa bundok, okay lang. Kapag papatayin mo agad. Kung may marinig kang may helicopter na. O, diba? May telescope yan. Pwede ba yun? Hindi makita. Makikita ka pa rin. Kung mag-uusok ka, magpapausok ka para may lutuin ka. Ano naman ang lulutuin mo kung nasa bundok? Kaya wala nang iba talaga. Prayer talaga. So we need to build up our relationship with our Master Yeshua. Ngayon pala, nasa verse 20 pa tayo. Kung mahaba pa ito ang Great Tribulation, mahaba ito na season. Panahon kasi ito ng pagkakaroon ng Satan. Kaya nga, iwasan natin itong mga panahon na tayo ay maingan sa rapture. So kaya sa panahon sa ngayon, kung maaari tayo ay maghilay-hilay sa kanyang kabutihan, sa kanyang salita, hindi naman yung sinasabi na mag-haapod na lang dyan. Hindi ganun. Makapag-aral ka, kasi may trabaho ka, diba? So makapag-aral ka ng ilang verses sa Bible, ilang book sa Bible. Yeah. Salamat at hanggang sa susunod mo. Salamat. Paalam. Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom.